Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po. Yan po. At ngayon po, I believe po we are ready to worship our one true God. Amen po ba dun, church? In Isaiah chapter 25 verse 1, sabi po ng Isaiah, O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise and give thanks to your name, for you have done miraculous things, plans formed long, long ago, fulfilled with perfect faithfulness. And I believe po, sasang-ayon po kayo sa akin pag sinabi po natin na ang Panginoon po ay faithful at naging mabuti po sa ating buhay. Amen po ba dun, church? Kaya ngayong umaga, pwede bigyan mo ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Please just start praising His holy name in this place. Come on, church! Give Him the praise! Give Him the praise! Oh God, we worship You this morning. We declare that You're holy. We declare that You're holy, God. We praise You. We praise You. We praise You. Oh, hallelujah. Church, pwede ba yung umagi, taas mo yung kamay at sabihin sa Panginoon itong kantang ito? Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Can you just declare this morning? Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Sing holy, 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 we cry holy, hallelujah, God is here. He'll declare He is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Can you clap your hands and can you sing to Jesus? Sing, open my eyes, Lord God. Open our eyes, Lord. We want to see You. Hallelujah. Open our hearts, Lord. We want to know You. Open our ears, Lord. We need to hear You. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Can you sing? God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Sing.
see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be here. Sing, oh, sing. Oh, hallelujah, Lord God. So umagang ito, we declare that you're holy. We declare that you're holy, Lord God. You're worthy of our worship. You're worthy of our praises. Ngayong umaga, church, can't just sing to the Lord. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Can you declare that this morning? Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. If He is faithful, can you sing? Holy, lift your voice and sing, holy, holy. God is here. We sing, holy, holy, holy. We cry, holy, hallelujah. God is here. Hey, sing, God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be with. Sing. Oh, lift your voice of praise. Oh, come on, church. Give somebody praise the Lord. Can you clap your hands higher for the Lord? Lord God, we declare endless praise to you. You are worthy. So we sing, oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we've got, 'cause you're worthy of all glory. And oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one besides you. Pwede bang isayaw mo yan sa Panginoon? To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah. We sing endless praise to you, God. Church, can you sing His boundless love? Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got. Creation, keep singing, and oh, there is no other. You are forever. Can you declare, Lord, over all? There's nobody like you, no one beside you. Can you sing for Jesus? To you, let endless praise resound every night, and with no delay. Let endless praise resound to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you.
name of Jesus, we lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you, to you. Let endless praise resound every night and with no delay. Let endless praise resound to you. You clap your hands higher for the Lord. To you. Can somebody sing a shout of praise? Come on, church. Praise the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, you're worthy. God, you're worthy of every single praise. You are worthy of hands lifted high. You are worthy of every voice raised. You are worthy. Lord God, Ikaw ay karapat-dapat ng aming papuri, ng aming pagsamba. At sa lugar na ito, Panginoon, wala kaming ibang itinataas kung hindi ang pangalan mo. Walang iba kaming pinupuri kundi ikaw. So Lord God, today, just pour out your presence in this place. Just pour out your presence in our midst today. Oh, hallelujah, hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Can you just sing? It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh God, we praise you. Sing one more time. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Can you sing to God? Great are you, Lord.
and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. With every breath you have, sing. And all the earth will shout. Lift your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. From your heart, sing the praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. We sing to you. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. Hallelujah! It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. Oh, it's your breath in our lungs. Can you sing that to God? So we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. Oh, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Sing to God this morning. You are the first, you are the last. No one is greater than you, no name is higher. You never fail, always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to be no way. Can you just sing to God? Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to you. Oh God, we worship you. We sing. Who counts the stars, calls them by name, the God of all creation, the King of heaven. Behold, behold, He comes, God's risen Son, enthroned in majesty is glory. Sing holy, holy is the Lord. We sing holy is the Lord.
just start open your mouth and just start sing your praise. Just sing your praises. Just sing your worship. You're worthy. God, you're worthy. You're worthy. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, you're just so worthy of our praises. You're worthy of our worship. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, for your love that never fails, for your faithfulness in our lives. So, Lord God, today, as we would listen to your word, allow us, Lord God, to open our hearts and open our minds to it. Hayaan mo, Lord God, na maintindihan namin, marinig ka namin sa oras na ito. Lord God, allow us to encounter you in every possible way, Panginoon. Lord, be with us in this morning, whether we are here at the church physically listening to your word, Lord God, or we are listening to the word online, ang dalangin namin ay katagpuin mo kami, Lord God, in your own way. And so, Lord God, we just carefully bring back all the glory, the honor, and the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray, amen and amen. Pero bigyan mo ng mataas at malakas sa balakpak ng papuri ang ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, maaari na po tayo makaupo. God bless you po. Amen. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa inyo, worship team, for ushering us into the presence of the Lord. Praise God. Maraming salamat din po sa inyong pagpunta ngayong umaga dito sa church in person and sa pag-join nyo online. Po, tayo po ay sama-sama sa pagsamba sa Panginoon. Sino po sa inyo ang proud and bold na makapagsasabing ang buhay nyo ay binago at patuloy na binabago ng Diyos? Diba? Marami pong amen po yan. Now, na-enjoy mo ba ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Parang kumunti po yung amen, ha? Pero paano kung pinadadaan ka ng Panginoon sa mga pagsubok at problema? Masasabi mo bang enjoyable pa rin ang buhay na nakay Kristo? Parang lalong kumunti yung amen. Yes, amen. Kasi po, ang buhay na nakaugnay kay Kristo, ang life na united with Christ, ito po yung best life and best relationship na pwede magkaroon po tayo. And tulad po ng sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 1, verse 21, "For to me, living means living for Christ." In other version, to me, to live is Christ. And dying is even better. So kapag ang buhay ay kaisa ni Kristo, maging ang kamatayan daw po ito ay pakinabang. So bakit nasabi ito ni Apostle Paul? Dahil sa dami po ng kanyang pinagdaanan, simula po nung siya against pa kay Jesus Christ, against pa sa church ng ating Panginoon, hanggang siya po ay naging kabilang sa church ng Panginoon at naging apostle pa ni Christ, napatunayan po niyang ang pinaka-mainam at makabuluhang buhay ay ang buhay na nakaugnay, kaisa ni Kristo. Sabihin mo nga ang salita nito, kaisa ni Kristo.
At ito po ang title ng message ngayong umaga, Kaisa ni Kristo, United with Christ. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po sa iyong mighty and sweet presence, Lord, sa aming kalagitnaan ngayon. Salamat, binabaan mo po kami na iyong glory, Panginoon. And sa iyo nga po namin, Lord, ibinibigay ang lahat ng kaluwalhatian. At sa time po nito, Lord, ng preaching and hearing of your word, hayaan mo, Lord, na mag-glorify ka namin, Panginoon. And mapagpala po kami ng iyong salita. Kaya, Lord, bigyan mo po kami ng pang-unawa sa word mo ngayon. Buksan mo po ang aming isip at puso upang aming matanggap at maunawaan yung nais mong ituro sa amin ngayong umaga. And, Lord, Holy Spirit, kayo po ang malayang manguna, Lord, sa time po na ito. And let the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, be glorified. Ito po ang prayer in the name of Jesus. Amen. Pwede mag-isa pa pong papuring palakpak sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Buhat po sa Ephesians chapter 1, beginning in verse 9 hanggang verse 14, mag-share po ko sa inyo ng 5 mahalagang bagay kaugnay sa atin pong buhay na nasa ating Panginoon. At ang una po dito ay God's mysterious plan regarding Christ. And ito po yung first point na kung saan ay napaka-importante na atin pong malaman dahil ito po ang foundation kung bakit po kailangan nating i-establish ang ating relationship and partnership with Christ. In verse 9 and verse 10, dito po tayo mag-start. Ang sabi ni Apostle Paul, God has now revealed to us His mysterious will, in other version, mysterious plan regarding Christ. Kung ang Panginoon ay meron pong plano sa ating buhay, meron din daw siyang plano ang ating Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. At ano po yung mysterious plan or will ng Father? Which is to fulfill His own good plan. And verse 10, and this is the plan. Ano po yung plano na yan? At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Sabihin mo nga, under the authority of Christ. So, ano na po yung mysterious plan ng Diyos regarding Christ? Ulitin ko po, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. So, lahat po ng otoridad sa langit at sa lupa ay maging nasa under daw po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun po yung mysterious plan ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Na ito po ay inirevealed na sa kanyang salita. Ipinaalam ipinahayag na po sa atin. So ipinakikilala ng Diyos Ama sa langit ang kadakilaan ng kanyang anak. Sabi mo, kadakilaan. That Jesus Christ will be the King of all kings and Lord of all lords. That all authorities in heaven and on earth will be under His authority. At ang kaganapan po nito ay sa kanyang muling pagbabalik. This is the position of Christ. He is the great God. He is the great Lord and King. Sa ngayon, marami pong tao and authorities ang hindi kumikilala at hindi sumusunod kay Jesus. Ngunit darating po ang panahon, kikilalanin siya ng lahat at sasabihin nilang, Jesus is the Lord. Tulad na sinabi ni Apostle Paul pa rin in Philippians chapter 2, beginning in verse 9, therefore, ano yun? Therefore, yung naunang verses po dyan, ipinahayag po na si Jesus ay hinubad ang pagka-Diyos. At siya po ay nagkatawang tao na tulad ng isang alipin, pinaba niya totally, todo ang kanyang sarili at siya'y namatay doon sa cross. That's why ang sabi sa verse, therefore, dahil sa ginawa ni Jesus, God elevated Him to the place of highest honor. Sabi mga, highest honor. Inilagay daw po siya ng Diyos sa pinakamataas na karangalan. Pinakamataas. And gave Him the name above
all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya mo bang sabihin ang mga salita nito? Jesus is my Lord and Savior. Sige po, kaya mo sabihin? 1, 2, 3, go! Alam po nyo, napakasimple nun, ha? Jesus is my Lord and Savior. Pero sa Bible, may mga tao na hindi kayang sabihin that Jesus is Lord. Yung mga taong hindi kumikilala kay Jesus, hindi nila kayang sabihin si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Diyos. Pero kung nabibigkas mo that Jesus is God, Jesus is Lord, Jesus is King. In other words, ikaw ay maayos, may magandang posisyon kay Kristo. So ito po yung unang bahagi na gusto ko i-share, God's mysterious plan regarding Christ. Pinapakita po dito na siya inilalagay ng Panginoon sa highest honor, na lahat ng authorities in heaven and on earth will be under Him. At pangalawa, so ito yung foundation. Pangalawa is the benefit of being united with Christ. Ang pakinabang naman sa atin, ang tayo natin, ang kalalagayan natin bilang mga nakaugnay kay Kristo. Now, tingnan po natin ang next verse. Ephesians 1 verse 11, it says, furthermore, because we are united with Christ, dahil tayo ay nakaugnay, kaisa ni Kristo, we have received, past tense po, tinanggap na daw po natin ang alin? An inheritance from God, for He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. Now, tingnan po natin from this verse 11, ang tatlong mga bagay na kalalagayan po natin, ano ang benefit na tayo po ay united with Christ. Number 1, we received an inheritance from God. Sa unang bahagi po ng verse 11. So, ang inheritance po na ito ay sobrang higit. Sabi mga sobrang higit. Sobra na higit pa. Ano po? Sa mamanahin mo, buhat sa iyong mga magulang kung meron man. Pero kung wala ka mang mamanahin, buhat sa iyong mga magulang, meron kang assured inheritance from God. Now, ang tanong, gaano ba kayaman ng Diyos? Ano ang yaman ng Diyos? Yun ang mamanahin mo. So, tumanggap na daw po tayo ng pagpapala. Tumanggap na po tayo ng mana buhat sa Diyos. At ang pangalawa, God chose us in advance. Sa gitna po yan ng verse 11. So, ito po ang tanong. By the way, sino po sa inyo naniniwala kayo ay tinawag at pinili ng Diyos? Sige, mataas po ang kanang kamay. You believe that you are chosen by God? Amen. Maraming salamat po. Now, ang katibayan, dahilan ba't nandito ka ngayong umaga, dahil ikaw ay isa sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Dahil kung ikaw hindi tinawag ng pinili ng Diyos, wala ka dito. Mas pipiliin mo nasa iba kang lugar na nag-e-enjoy kahit hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Bakit mong pinili nasa bahay ka ng Panginoon? Kasi isa ka sa mga tinawag at pinili ng Diyos. At ang pagkakapili daw po ng Diyos sa atin ay advance. Sabi mga advance. Tingnan po natin, baka mas maunawaan po natin ito, na hindi tayo tinawag na ang Diyos. Kaya ang tanong ko kanina, kailan ka ba tinawag ng Diyos? Hindi ka tinawag ng Diyos noong ikaw ay tumanggap kay Jesus. Hindi ka tinawag ng Diyos o pinili ng Diyos na ikaw ay bumait na. Ikaw ay pinili ng Diyos tulad kay Jeremiah. Ito po ang pagsabi niya, chapter 1, verse 4 and verse 5. The Lord gave me this message. Ano po ang sabi sa kanya ni Lord? I knew you before I formed you in your mother's womb. Kilala na kita bago pa lang kita hinulma o binuo sa tiyan sa sinapupunan ng iyong ina.
Pinapakita po dito yung pagiging omniscient ng ating Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay. Wala pa, pero alam na niya. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, bago ka ipinanganak, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Bago ka ipanganak o ipinanganak, pinili na kita, ibinukod na kita para maging propeta sa mga bansa. Kay Jeremiah ito. At sa bawat isa po sa atin ay may ganya-ganyang pagkatawag at pagpili ang Panginoon. Isinet apart po tayo ng Panginoon for a purpose. Hindi lahat ay propeta, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay missionary, pero may kanya-kanyang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At kailan po yun nangyari? Kailan niya tinalaga ng Diyos sa'yo? Bago pa daw ipinanganak. Bago pa lang nabuo. O bago pa lang nagkakilala ang ating ama at ina. Kilala ka na ng Diyos. Nalalabas ka. At magiging ganyan ka. So yun po yung blessing po sa atin. God chose us in advance. And third, God, from verse 11 pa rin po, God makes everything work out according to His plan. Tulad na sinabi ng Apostle Paul in Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together. Sabi mo nga, work together. For the good, of those who love God and are called according to His purpose for them. So walang sinasayang na pangyayari ang Diyos sa ating buhay. Everything He allows has a purpose, and the purpose is for our good and for the fulfillment of His plans for our lives. Kaya ang bawat problema mong pinagdadaanan ay kinakasangkapan ng Diyos sa kaganapan ng plano niya sa iyong buhay. Kaya sayang ang buhay ng mga taong hindi kaisa ni Kristo. At nabubuhay lamang para sa buhay na ito dito sa lupa. Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if we who love or who are abiding in Christ, if we who are kaisa ni Kristo, if we who are Christians have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. Kung tayo daw ay nakakilala na kay Kristo, kung tayo na kaisa na ni Kristo, ay nabubuhay lamang para sa buhay na ito sa lupa. Kung ang pag-asa natin ay para dito lamang at hindi para sa langit, then tayo na daw ang pinakamiserable at pinakakawawang tao. Grabe, ano po? So, it means, ang pinakawawang tao pala ay hindi yung mahirap. Ang pinakakawawang tao pala ay hindi yung may sakit, kundi yung nakilala na si Jesus, nagkaroon na ng kaugnayan sa Kanya, ngunit nabubuhay para lang sa buhay na ito dito sa lupa. Kaya pala kahit mahirap ang buhay dito sa lupa, kahit marami pong pagsubok at problema, basta nakaugnay ka na matama, kaisa ka ni Kristo, you are still in a position of blessedness. Mapalad ka pa rin. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay mapalad. Kahit ikaw ay lumalapad, ikaw ay mapalad. Pero alam pa. Ikaw ay mapalad dahil ginagamit ng Diyos ang iyong mga pagsubok at problema para sa katuparan ng magaganda niyang plano sa iyong buhay. Kaya pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, don't give up. No, don't give up. The best is yet to come in your life. Hindi sinasayang ng Diyos yung mga
negatibo natin pinagdadaanan. Yung kahirapan ng buhay, mga pagsubok sa buhay, inaalaw talaga yun ng Diyos na ating pagdaanan kasi gagamitin niya sa iyong ikabubuti at para mangyari ang plano niya sa iyong buhay. Dinala ng Diyos, inalaw ng Diyos na si Joseph ay mabenta ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Malayo sa kanyang amang minamahal at sa kanyang bunsong kapatid. Ang hirap nung kay Joseph. Pagdating ng Egypt, ibinenta na naman siya. Napagbintangan pang rapist. Ang ganda-ganda ng service. Eh, yung pala'y plano ng Diyos. Dahil doon sa Egypt, nung sinakulong, doon siya tatawagin ng Diyos para maging second to the king. Dahil maipapaliwanag niya ang panaginip ng hari. So yung nangyayari sa ating buhay, dahil ikay nakaugnay kay Kristo, yan ay ayon sa plano ng Diyos. Kahit nasasaktan tayo, nahirapan tayo. Kasi para maganap ang plano niya sa iyong buhay. Hallelujah. At pangatlo po, ano pa yung una? God's mysterious plan regarding Christ. Ano po ang pangalawa? The benefits of being united with Christ. At pangatlo, God identified us as His own. Next verse 13, Ephesians 1:13. And now, ano yung and now? Nilaktawan ko po ang verse 12. Ang verse 12, yan po ang and now. Ang verse 12, yun po para sa mga Hudyo. Tinawag po ng Lord ang mga Hudyo to give glory to God. Yun lang po yung pinakalaman po ng verse 12. And in verse 13, it says, and now you, Gentiles. Ito po yung kinuha ko. Kasi tayo, sino ba ang Gentiles? Lahat po ng hindi Hudyo ay Gentiles. Kasama po tayo mga Filipinos. And now you Gentiles, you Christians, have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, nung nakapakinig ka ng mabuting balita, ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo, yun po ang good news. At ikaw ay tumugon, ikaw ay sumampalataya kay Jesus. God, sabi diyan, and when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. Let me illustrate. Kapag sa iyong bahay ay may nagdala ng sasakyan at iniabot sa iyo ang susi at ang sabi sa iyo ay gamitin mo hanggat gusto mo, dalhin mo kung kahit saan. Ano po? Sino may sa inyo may gusto ng ganun? So of course, marami na pong amen po niya. Gusto po natin. Pero hindi nangangahulugan na sa iyo na yung sasakyan. Magiging iyo lang talaga yung sasakyan kapag sinabi nung nag-abot sa iyo, nung nagdala sa sasakyan, sa iyo yan. Ito ang susi at ito ang mga dokumento nasa pangalan mo. Clear na yun ay sa iyo na. Amen po ba? Now, the Word of God said, God identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. So ikaw ngayon ay talagang inaari, kinikilala ng Diyos na Kanya, anak Kanya. At ang katibayan niyan ay ang dokumento. Ano ang dokumento? Spiritual document is the indwelling of the Holy Spirit in you. Hindi lahat ng tao ay pinananahanan ng Holy Spirit. Sila lang na sumampalataya kay Jesus Christ. Sapagkat nung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, tinanggap natin siya sa ating puso, ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit. Ang ating katawan ngayon ay temple of the Holy Spirit. So ang bawat pinananahanan ngayon ng Holy Spirit, yan daw po ay isang katibayan na ikaw ay inaari ng Diyos na anak niya. Hallelujah.
dahil sa Holy Spirit na nakatira sa iyong buhay. At ito nga po ang pang-apat na point, God gave us the Holy Spirit. So ano ba ang kalagayan o kahalagahan at kaibahan ng mga taong nasa kanila ang Holy Spirit? Kasi nga, sabi ko kanina, may mga taong wala sa kanila ang Holy Spirit. To those who do not believe in Jesus. Kaya, ito po ang balikan po natin ang verse 14. Ephesians 1:14 ang ating text. The Spirit, by the way, next verse pala ito, kanina verse 13. Sabi ng verse 14, the Spirit or the Holy Spirit, ay ano daw po? Is God's guarantee. Sabi mo nga, God's guarantee. Garantiya ng Diyos that He will give us the inheritance He promised. Yung kaninang bilanggit, you received at inheritance. So ito daw ang garantiya na mangyayari, ibibigay sa iyo yung kanyang ipinangako na yan. Ano mo? And He promised, and that He has purchased us to be His own people. Now doon po muna tayo sa part po na yan. Ang pananahan po sa atin ng Holy Spirit is, ito po yung guarantee. Ito po yung dokumento na sinabi ko po kanina, tulad doon sa sakyan. Kung pinagbigay sa iyo, ito ang mga papeles nasa pangalan mo, sa iyo yan. So ang pananahan sa atin ng Holy Spirit, dapat ay alam po natin to, ito ang katiyakan. Kasi maraming tao nangalangan, tanungin mo, ikaw ba'y ligtas? Tiyak ka ba na pupunta sa langit? Madaming sagot ay ano? O baka ikaw, pag tinanong, tatanungin kita ngayon, tiyak ka ba, pag kinuha ka ngayon ng Panginoon, pupunta ka sa langit? Sige nga po, kung okay lang, taas po ang kanang kamay na nagsasabing, yes. Sige po. Yung tiyak, yung tiyak. Yung, wag kang, pag hindi ka tiyak, wag mong itaas. Okay? Sige nga po. Okay, salamat po sa mga kamay na yun. Tiyak. Yung gitna lang, parang tiyak o hindi. Parang gano'n, parang hindi ka tiyak. Sige nga po, taas mo ka, hindi tiyak. Ayun, salamat po sa mga kamay na yan. Yung talagang walang katiyakan, yung talagang wala. Anyways, wag na po magtaas na kamay. Unless nakita mo natin ang ating paniniwala sa bagay po na yan. Ano po ang point? Dapat kung ikaw talaga'y samampalataya kay Jesus at tinanggap mo na siya sa iyong buhay, dahil ibinigay na ng Diyos ang kanyang Espiritu sa iyo, tiyak daw ng iyong kaligtasan. Ang Holy Spirit na nananahan sa iyo, yan ang God's guarantee of your salvation. Kaya napakahalagang iniingatan po natin ang pananahan ng Holy Spirit sa ating buhay. Sabi ni Apostle Paul in Ephesians 4:30, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Huwag niyong bigyan ng lungkot, ng pighati, ang banal na Espiritu sa magitan ng inyong pamumuhay. Ano ba yung ayaw ng Holy Spirit? Saan ba nalulungkot ng Holy Spirit? Madaming bagay eh. Hindi natin pagsunod, kung ano nang ginagawa po natin na hindi kalooban ng Lord. In other words, ang pinakaayaw ng Holy Spirit ay kasalanan. Dahil siya ay holy. Yun ang pangalan niya eh. Holy Spirit. Marami pong spirit o spirits. Pero isa yung tinawag ng holy. At yun ang Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos na holy, nananahan sa atin. Sa katawan mo. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, huwag mong bigyan ng lungkot ang Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos sa magitan ng iyong pamuhay. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Very clear. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi ang pangalan ng religion. Hindi ang pangalan ng church. Hindi ang iyong paniniwala.
Ang katiyakan ng ating kaligtasan, ang katiyakan na tayo dadalhin ng Diyos sa kanyang sa kalangitan ay ang pananahan ng Holy Spirit sa ating buhay. Ito yung garantiya, ito yung seal, ito yung tatak of our salvation. Ito pong spiritual document of our salvation, the indwelling of God's Holy Spirit in our lives. And bakit tayo binigyan ng Diyos ng inheritance? Bakit tayo tinubos at inari po ng Diyos ng kanyang anak? Bakit po ibinigay sa atin ng Holy Spirit? Punta po tayo sa point number 5. Lahat po ito nasa verse 14. Ang point number 5, God's plan for us is to praise and glorify Him. Sabi mo, praise and glorify Him. Balikan po natin ang verse 14. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance. He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this. Bakit daw po niya ginawa? He did this so we would praise and glorify Him. Iniligtas ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, binigyan ka ng mana ng Diyos, ibinigay sa iyong Holy Spirit ng Diyos to praise and glorify Him. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang magpakasaya sa buhay na ito o gawin kung anong ating gusto, bagamat malaya po nating magagawa. Iniligtas po tayo, pinangakuan ng mana, inheritance, inari tayo ng Diyos na Kanya, ibinigay ang Kanyang Espiritu upang gamitin po natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya na nagbibigay sa Kanya ng karangalan at kasiyahan. 1 Corinthians 10:31, Apostle Paul said, so, whether you eat or drink, ano po yung eat or drink? Very simple na ating ginagawa, common na ating ginagawa, lagi nating ginagawa. So, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Bakit? Bakit? Kasi nasa iyo na ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Nasa iyo na ang Diyos na buhay. Pinananahanan ka. So sa iyong katawan, kung anong ginagawa mo sa iyong katawan, gawin mo para sa kalawalhatian o karangalan ng Diyos. Kaya kapag may nag-aalok sa'yo, ano man yan, iisipin mo lang naman ganito magbibigay ba ito ng glory sa Diyos o hindi? Pag hindi, tanggihan mo na. Pag magbibigay ng glory sa Diyos, sunggapan mo na. So God saved us and blessed us to glorify Him. Hallelujah. Your best life is when it is united with Christ and you are living for the glory of God. Pwede bang sabihin mo ang salita nito? Kaisa ni Kristo. Kaisa ni Kristo, hindi kaiba ni Kristo. Ano po? So kung tayo po'y kaisa ni Kristo, ang gagawin po natin ay mga bagay na ano? Pwede ba isipin po natin yan? Kung ikaw ay totoong isang united with Christ, ikaw ay kaisa na talaga ni Kristo, ano-ano ang mga bagay na gagawin mo? Yung gusto ni Kristo. Ganun ang kasimple lang po yun. So ang dahilan kung bakit may mga taong hindi nagagawa o hindi natin nagagawa yung gusto ng Panginoon, baka hindi talaga tayo kaisa ni Kristo. Naalala niyo last time, nabanggit ko po o madalas ko nababanggit, maraming nag-claim
na Kristiyano o born again, dahil tinanggap na po nila si Kristo, sumampalataya kay Jesus at tumanggap, and that's all, yun naman po talagang totoo. Pero hindi ganun lang eh. Diba, sa pagtanggap po natin sa Panginoon, at the same time, meron pong pag-offer o pag-surrender ng ating sarili sa Kanya. At yun po yung nawawala sa maraming nag-claim ng Christians. Tinanggap lang si Jesus pero hindi nila ipinapatanggap kay Jesus ang kanilang sarili. Pag tinanggap mo si Jesus as your Lord, it means siya na yung boss mo. Kaya ang gagawin mo na ay kung ano ang kanyang gusto. Kaya dapat at mahalaga pala sa atin, tayo ay kaisa ni Kristo. Hallelujah. So, ano ang gusto ng Panginoon sa ating buhay? And tayo as a church, anong gusto ng Panginoon? Tayo po ay namumuhay ng malinis. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Pangalawa, tayo po ay namumuhay ng maayos, in order. Pangatlo, maganda. Maganda sa paningin ng Diyos. Kaakit-akit. At ang bawat isa po sa atin, as a church, tayo po ay nagkakaisa. At yun po yung tema natin sa buwan po na ito, nagkakaisa, united. And next month, December, mag-start na po tayo doon sa nangangaluluwa. So yun po kailangan natin. Tayo nangangaluluwa, nagwiwin ng soul. Alam niyo ba, ito ilang beses ko nabanggit eh. Kaya tayo ay nasa iba't ibang lugar ng tinitirahan. Maging ang eskwelahan, iba-iba. Alam niyo kung bakit? Maging trabaho, iba-iba. Hindi ba pwedeng kayang gawin ng Diyos na tayo sa church, nasa isang lugar lang na magkakalapit? Pero bakit hindi? Naisip niyo kung bakit? Bakit minsan dinadala ka ng Diyos sa iba-ibang lugar? Diba, lipat-lipat pa ng bahay, ang hirap maglipat. Diba? Sino ang nadadalian sa paglilipat? Ang hirap maglipat eh, hirap mag-ayos. So may dahilan kung bakit tayo nilalagay ng Lord sa iba-ibang lugar. At ang sa doon ay mangaluluwa. Maabot natin yung mga tao na nasa ganun lugar. Baka ka binigyan ng Lord ng trabaho na yan, sa company na yan, para meron kang maabot doon na kaluluwa, madala mo sa Panginoon, hindi lang para kumita. Baka kaya ka pinatira ng Lord sa isang bahay o binigyan ka ng bahay sa isang lugar, para may maabot kang kapitbahay. Baka kaya ka nasa school na yan, kasi sa eskwela na yan, may maabot kang kaluluwa. May purpose eh. And last is, dapat tayo daw po ay nagdi-disciple. We care for one another, nangangalaga. Kaya ngayong umaga, ito ba ang buhay na gusto mo? Yung nakaugnay, yung kaisa ni Kristo. Sino po sa inyo may gusto ng ang buhay mo kaisa ka ni Kristo? Di ba? Gusto po natin yan. At yun din po ang gusto ng Panginoon po sa atin. Ano po? Now, kung ikaw ay isa ng Kristiyano, ikaw, alam mo, talaga ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, and that's very good. Kaya lang, ang buhay mo, kung yung susuriin, parang hindi ka isa ni Kristo. Gusto mo, kaisa ka, kiniklaim mo, kaisa ka ni Kristo, baka yung pamumuhay mo, parang hindi ka isa ni Kristo. Parang kahiwalay. Parang kaiba. Pero kung ganito yung kalagayan mo, mayroong magandang balita. Kasi si Lord hindi nagko-condemn. Kasi mahal niya tayo. Magandang balita, anong gagawin natin? Kailangan pa na i-recommit. Sabi mo nga ang salita nito, recommit. Muli po nating italaga ang ating buhay sa Panginoon. Pwede nating sabihin, muli, Lord, ang lumamig na yata ang pag-ibig ko sa iyo.
nalalayo na po ko sa iyo. Naaakit na po ako ng kasalanan. Naaakit na po ako ng mundo. Pero gusto ko, Lord, ibalik ang sarili ko sa iyo. At muli magiging kaisa ka ni Kristo. At maranasan mo yung flow ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. O baka ngayong umaga, hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus. Ito yung iyong moment para i-accept si Jesus as your Lord and Savior. Tayo po ay mananalangin, but bago po tayo manalangin, pwede bang maimbita muna kayong tumayo? Tayo po ay aawit na isang awitin sa Panginoon. At may request po na ang awitin po na ito ay gawin po nating panalangin sa Panginoon. Sabihin po natin sa Kanya mga katagang ito. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Yes. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Yes, Lord, ito po ang aming desire ngayong umaga. Maging kaisa na iyong anak na si Jesus. Alam mo, Lord, ang aming buhay. Alam mo ang aming mga ginagawa. Wala kaming naitatago sa iyo. Alam mo, Lord, kung paano nga kami namumuhay bilang nakaugnay kay Jesus. And Holy Spirit, ikaw ay person. May damdamin, nasasaktan, nasisiyahan. At alam mo, Lord, kung aming mga ginagawa, hindi namin alam kung gaano kadalas nabibigyan ka namin ng lungkot dahil sa aming mga ginagawa. Pero ang moment na ito, Lord, gusto naming iayos ang aming buhay. Kaya Lord, gusto mo naming i-recommit ang aming mga sarili sa iyo. Kung ikaw, kapatid, ay isa sa mga gustong i-commit muli ang sarili sa Panginoon, dahil ikaw, alam mo, nanahan na sa iyo ang kanyang espiritu, or maaari ikaw ay first time mo itong sasabihin, Panginoon, gusto ko lang tanggapin sa aking buhay. Pwede bang sabay-sabay po natin sabihin to na may pananampalataya sa Panginoon at kapakumbabaan? Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Maraming salamat po maraming salamat po sa mga ginawa mo para sa akin. sa mga ginawa mo para sa akin. Inialay mo ang iyong buhay Inialay mo ang iyong buhay para ako'y mapatawad para ako'y mapatawad
sa lahat kong mga kasalanan sa lahat kong mga kasalanan at magkaroon ako ng buhay. at magkaroon ako ng buhay. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, pwede po ba pwede po ba manahan kang muli sa akin? manahan kang muli sa akin? Kinukomit kong muli Kinukumit ko ang na aking buhay sa iyo. ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po dahil ako'y kaisa mo. dahil ako ay kaisa. Salamat po Salamat po sa pananahan sa pananahan na iyong banal na Espiritu ng iyong banal na Espiritu sa akin. sa akin. Ya Lord, Kaya Lord, tulungan niyo po ako. tulungan niyo po ako. Mabigyan kita ng kasiyahan. Nabigyan kita ng kasi. Mabigyan kita ng karangalan. Nabigyan kita ng karangalan. Mabigyan kita ng kaluwalhatihan Nabigyan kita ng kaluwalhatian sa aking pagkain, sa aking pagkain, sa aking pag-inom, sa aking pag-inom, at sa anumang aking ginagawa. sa aking ginagawa. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming po salamat. Sige po kayo muna yung makakaupo. Bago po tayo magtapos ngayong umaga, bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon, may I call Pastor Annie na po dito po sa harapan. Ayan. And may we call also ang ating pong head ng administration, Brother Nick VR. Pwede mo ma-invite po kayo dito sa harapan. Ayan. Magandang umaga. Ayan. Pag-pray po natin si Kuya Nick kasi siya po ay mangingibang bansa na. Napakalaki po ng papel. Siya po ang ating admin head, by the way. No? Napakalaki po ng naging papel ni Kuya Nick, sa napakarami, ninong sa iba sa inyo. Sa church po na ito, naging instrumento po sila ng Panginoon na tayo po ay pagkaroon ng Church of God. Ang una pa ay United Gospel Christian Church, doon sa kanilang garahe po ng bahay ng kanyang nanay. At napunta po tayo dito dahil din sa paggamit ng Panginoon sa buhay nilang mag-asawa. Kaya mixed emotions po kami. Sa totoo lang. Bayang ko. Ayan. Masaya kami na i-release siya. At the same time, may kurot sa puso kasi napakalaking part po ng buhay niya sa church at sa napakarami sa atin. Pwede ko po ba kayong ayahang tumayo? Tayo po ay manalangin. Mamayang gabi na po ang kanyang lipad. Tama ba ako? At ayan. Gusto ko lang pong magbasa ng isang verse, 2 verses from number 6 bago po ako manalangin, Kuya Nick. Sabi po ng number 6, verses 24 to 26, 3 verses pala. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tayo po ay mag-pray. Pwede po bang i-stretch forth niyo ang inyong kamay sa ating Kuya Nick? Thank you, God. Lord, thank you kasi you have great plans for each of us. And we are believing for your great plan for our Kuya Nick, God. Ginamit mo po ang buhay niya tremendously sa church na ito. You have transformed his life, Lord. Ikaw talaga, Lord God, yung nagbago ng buhay niya. Testimony, patotoo kami noon, nakita namin kung paano mo binago ang buhay niya. At patuloy mo po, Panginoon, gamitin ang buhay niya, Panginoon, sa pagdadalhan mo sa kanya sa Amerika. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-release namin sa kanya, Lord, sa oras na ito, Lord God, sinasalita namin ang mayaman mong biyaya na maganap sa buhay niya, Panginoon.
Sinasalita namin ang iyong kagandahang loob, Panginoon, sa buhay niya. Sinasalita namin ang iyong kahabagan. Sinasalita namin ang iyong kalakasan, ang protection mo, Panginoon. Your glory like that of a shield would be upon him, Panginoon, in the name of Jesus, and that you would bless the work of his hand, Panginoon. Lord God, gagamitin mo pa siya ng higit kung saan mo siya dadalhin, Panginoon, ng iyong kalooban ang maganap sa kanyang buhay, Panginoon, O God. Salamat, O God. We are praying for your covering, Panginoon, upon him, O God, as he would be traveling tonight, God. Lord, we pray for your mercies, Panginoon, traveling mercies, Panginoon, sa plane at sa lahat pa ng sasakyan niya, Panginoon, O God. Thank you, Lord. Dadalhin mo siya ng safe and sound, na makakasama niya ang kanyang asawa, si Ate Da, at ang kanyang mga anak doon, O God. And thank you na patuloy mo silang sasamahan at ang kalooban mo ang siyang magaganap, Panginoon. Lord God, maging iiwan niya dito na isang anak niya, Panginoon. Patuloy mong iingatan, Panginoon, O God. Salamat, Lord God, na patuloy mo siyang pagpapalain, pagkakalooban mo sila ng malusog na pangangatawan doon, Panginoon, O God. And yes, Lord, ang iyong great plans, Lord, would be accomplished, Lord, sa buhay nila. Muli, Lord God, we are releasing him to you, God. We thank you, Lord, for his life. We are, Lord God, hawak namin dito yung kabilang dulo, Panginoon, ng tali, Panginoon, ng pag-connect namin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Nandito kami para patuloy silang ipanalangin sa iyo, Panginoon, O God. Thank you, God, for this day. We give you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kuya, God bless you po. Praise the Lord. Sige po, kayo po muna yung makaupo, and do ate po pinag-praise at Kuya Nick, release ng blessing. Hindi po nangangahulugan na hindi na po siya kabilang sa church ito. Kabilang pa rin po natin siya. Malalayo lang po physically. Amen, amen. At aming hintayin, Kuya Nick, ang inyong pagbabalik ni Ate Da. Sa takdang panahon ng Diyos. And may I call Kuya Dong para sa ating pong giving. Good morning po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ihanda na po natin yung ating kaloob. Pero bago po niyan, mayroon po akong tanong. Ito po ay bahagi po ng ating vision. Yung pagkakaisa. Ang tanong ko po ay, kapag po ba tayo ay nagkakaisa, ano po ba ang nagiging resulta? Ayun po yun sa bahagi ng question po ng ating pastor. Una, mapabilis natin nagagawa ang mahirap o mabigat na gawain. Kapag may problema ang pamilya, kapag nagkakaisa, mabilis magkaroon po ng solusyon. Kapag ang gusto nating gawin, lahat ng bagay, mabilis pag tayo po ay nagkakaisa. Basahin po natin sa Gawa, chapter 4, 32 to 35. Ang pagtutulungan ng mga manampalataya, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng manampalataya. At di itunuring ninuman na sarili niya ang kanyang pag-ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy nagpatuturo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala, taglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbili nila ang kanilang lupa o bahay. Ang pinagbilhan ay pinagkatiwala sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Dahil tinuturuan mo muli kami tuwing sa umaga na to, na kami po ay magkakaisa ng aming kaloob. Lord, tulungan po niyo kami sa bawat araw, sa bawat buhay ng aming bilang isang Kristiyano, na kami po ay magpapatuloy maglingkod sa inyo ng tapat, lalo na po sa aming pagbibigay. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen. Ipo, itaas po natin ang ating kanang kamay, extend nyo po dito at atin pong tanggapin may pananampalataya ang kanyang salita. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng
Amen! And to God be the glory, at maraming salamat po.